Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Linya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Linya Corpus. Ngayon po ay Tuesday, June 30, 2026. At talaga nga naman, sa kahuli-hulihang araw ng Hunyo, marami pa ring nangyayari sa ating bayan. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30 na pakikinggan sa Metro at Mega Manila 630 sa AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At sabay napapanood sa PRTV, Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Hanapin rin ang aming Facebook live stream sa @DZMM Radio Patrol sa East 30. Naimbaga bigat na traffic ka ba? Ading Mix. Hi! Naimbaga bigat. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po. Parang Tayo hindi po ka pinawisan. Hindi masyado. No? Masasabi ko lang naman ng aking normal na drive papunta ng office is siguro mga 30-40 minutes. Tayo lang naman 1.5 hour. Grabe. Sana nagpunta ka na lang sa Tagaytay. 1.5 hour. Umulis po tayo ng maaga-aga. Dahil alam mo ang nagkarally kasi nagkagulo sa mga pumapasok sa eskwelahan o sa opisina. Oo. Talaga namang text kami sa mga GC, mga magulang. Kumusta kayo? Oo. Nakarating ba yung anak nyo sa eskwelahan? Cancelled ba? Cancelled ba? Bibigyan Oo. ba siya ng late slip o hindi? Oo nga. Pati siguro yung mga nagtrabaho, no, yung, lalo na may mga biometrics, di ba? Paano kaya, di ba? Dapat excuse naman dapat yan. Naman excuse. Lalo na kung dadaan talaga sa EDSA. Correct, oo. Kanina hindi natin inasahan eh. Nung nasilip ko nga yung social media, as early as mga before 5 a.m., traffic na. Diyan sa EDSA sa White Plains. At nakita mo yung mga drone shot? Grabe, dyan ang daming banda. tao. Oo. Kaya talagang yung iba, sinubukan pa rin nila. Yung iba nagulat. Nagulat, of course. Oo, yung iba bumalik na lang. And Kunyari hindi na tinuloy. Di ba kayo naman talaga ang purpose, di ba? Mambulabog. Yun na nga, kaso yung mga bata, kawawa rin yung mga kinder, yung mga... Maraming diba? kawawa. Publiko ang kawawa. Oo. Kaya kanina nag-uusap-usap yung mga magulang kung ang mga concern minsan talagang paano itutuloy ko ba? Baka maging absent yung anak ko. Kasi naman sa ganyang klaseng perwisyo, di ba? So sa school namin sa San Juan, lalo na buti naman understanding yung mga opisyal dyan. So yung iba parang excused. Tapos yung iba parang pinayagan na hindi ka late basta 9 o'clock. Hindi ka lumagpas ng 9 o'clock. Ganyan. Tapos ako rin may parent orientation tulad ni Migs. Dapat ngayon yan. Pero maagang nag-announce yung school na canceled po yung aming parent orientation ngayong umaga. So may mga ganyang klase ng mga developments. Ito naman ay yun sa mga nanay, mga magulang, mga pumapasok, nag-oopisina, na nabulabog ngayong umaga. Ang masakit dito sa drive ko papunta dito sa opisina, dyan po sa may Marcos Highway, kumbaga, syempre, gitgitan sa traffic. Ito legit to nangyari sa harapan ko. Ano? May nag-switch ng lane. May nag-switch ng lane na SUV, nagmamadali. Pakanan yung signal light niya. Kala ko mag-i-stay siya dun sa lane kung siya pumasok sa harapan ko. Aba, hindi na nakita. Nabangga na yung isang TNBS. Pak! Sa harap ko. mo! Wala ka bang shot dyan Yun na nga, video yung dashcam ko nga, ano, hindi gumagana yung dashcam. Pero sa akin talaga, right before my eyes, sabi ko, ano ka ba talaga naman?
Kaya traffic na nga, tukod na nga, mas nagpatukod pa siya. yan ang mga dapat, yan ang mga ikulong, sa totoo lang. Ikulong na yung Mag-drive ng maayos. mga pasensya na po ha. Oo, kawawa yung Hindi TNBS, ko maintindihan itong mga driver na to wala eh. siyang kamali-mali. Binangga siya doon sa driver's side. Buti nga hindi ganun kalakas, pero talagang malakas yung impact. Buti na lang na kung nasilip ko yung driver nung dumaan ako, hindi naman siya napano. Pero still, Hindi walang dangerous. bata sa tabi, Yun walang na nga. pasahero sa tabi. Ay. Buhay po ang katapat niya dahil nagmamadali ka, dahil hindi ka nag-iisip. Correct. Isa kang, ang tawag dyan. Ano yun eh? Mabantay. Nasa bahay kubo yun eh. Nandun ba yun? Kainis. Talaga nga naman, umagang-umaga, may mga Umaga-umaga. ganyang klase. Naku talaga, sinabi mo, kayo yung mga driver, mag-isip-isip kayo ha. Pag nakita nyo ng red yung stoplight, huwag na kayong umarangkada dyan, di ba? Isa Balita ka na namang lang. Ewan, ano? Arangkada Oo. balita na lang. Manood ka 5:30 na lang mamaya. ng Arangkada balita. Minsan makikita mo, stop na nga lahat sa harap, nagmamadali ka pa, alam mo namang hihinto ka rin doon. Parang, kung hindi ka ba namang ewan, di ba? Sayang, ang ganda-ganda ng gising ko. Oo nga eh. Nag-lipstick Ayan. pa naman ako at naglagay ng konting Oo, powder. oo. Pero sabi nga, baon ng konting pasensya. Oo, Sige naku po, naman. pingin pasensya. Yan ang road rage na tinatawag. Tayo, parang rage rin ang nararamdaman namin kahit kami ay nasa studio. Oo. Hugot-hugot lang ng onti lang, pagbigyan. Pero yun lang. Kasi Good vibes pinalate pa yung rin. partner ko eh. Dahil dyan yung partner ko naka-witness ng banggaan sa harap mismo niya. Oo, Di ba? oo, At oo. dahil dyan, tingnan nyo, pinawisan ng slight. Pinawisan ng slight. Oo, Cold is wet. Konti lang. Ayan. Okay. Oo. Ay, well, magandang ating usapan for today, ating question of the day. Marami ka bang post kasama ang iyong pamilya o ang iyong mga anak or anak sa social media? 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa ating mga social media pages dahil mamaya atinis makakausap nga po natin ang Council for the Welfare of Children tungkol po sa social media engagement should not violate children's rights. Usapin din yan sa mga magulang, di ba? Kung post ka ng post ng iyong anak sa social media, years from now, iisipin mo rin, gusto ba nila yung ating mga pinagpo-post, di ba? Sa social media. Kasi syempre, ang social media, online portfolio po yan eh. Nandyan na po yan, yung post mo sa Instagram, sa Facebook, from 10 years, 15 years ago, nandyan pa po yan as long as buhay ang app. Ayun na nga. Ayan po ay debate at cause ng away ng magulang at ng kanilang anak. Kaya gusto ko pong malaman kung ano po ang inyong isipan dyan, thoughts, comments, suggestions, experience you can share sa Viber po namin 0919-278-3000. At syempre, kahit po ganito, yung mga nagse-celebrate, we're open to greetings. Ayan, pwede ho kayo mag-message sa amin, sa aming mga social media pages din po. Pero eto muna may report. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatutok din sa epekto sa publiko at mga motorista ng idinadaos na pagtitipon sa EDSA. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian. Niya nakabantay din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kalagayan ng publiko at mga motoristang apektado ng idinadaos na pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa EDSA Quezon City. Matapos magdulot ng matinding traffic sa parehong north at southbound ng EDSA ang pagtitipon dahil sa dami ng mga dumalo at mga ipinaradang sasakyan sa kalsada. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, patuloy na inaalam ng Pangulo ang nangyayari sa mga kababayan na naaantala ang pagbiyahe at pagtatrabaho dahil sa sitwasyon. Gayon din ang mga motoristang naiipit sa traffic dahil sa pagtitipon at ang mga pulis na may mandatong bigyan ng proteksyon at seguridad sa ang mga inosenteng kababayan. Nauna nang kinansela ng Pangulo ang ilang mga aktibidad niya sa labas ng Malacanang ngayong araw at inaasa magbabantay sa nangyayaring pagtitipon ng INC sa EDSA. Samantala, Ninya at Migs isinara na sa mga sasakyan at publiko ang ilang gate ng Malacanang Complex ngayong araw. Wala pang kumpirmasyon kung nagpatupad nga ba ng lockdown ang Presidential Security Command. Pero batay sa source ay mula pa alas 6 ng umaga kanina ay sarado na ang ilang gate ng Malacanang Complex na karaniwan namang bukas para sa publiko.
Sa ngayon, isang gate na lamang ng complex ang bukas para sa mga sasakyan at nagpapatupad ng mas mahigpit na inspeksyon sa mga pumapasok sa compound kaya asahan ang pagbigat ng daloy ng traffic malapit sa area ng nagtahan. Ramdam din ang paghihigpit ng seguridad dahil mas maraming tropa ng mga sundalo at mga polis ang nagbabantay sa paligid at loob ng Malacanang complex. Sa ngayon, Ninya at Migs ay nakapwesto na rin ang mga tropa ng polis sa parehong entrance nitong Ayala Bridge sa mula bahagi ng Taft Avenue at mula sa bahagi ng Ligarda. Kaya abiso sa mga motorista na hindi muna madadaanan ang Ayala Bridge sa ngayon dahil nakapwesto ang mga polis para magbantay sa seguridad ng Malacanang. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosore, Christian. DZMM. Christian, good morning. Yun na nga, no, sanga-sanga ang epekto ng rally na ito mula sa Ortigas dahil nga, syempre, mag-alternate routes. Meron bang balita kung mag-grow pa ba ito? Ano ang numero so far kung meron tayong datos ng mga rallyista and at the same time, pwede kasing humupa pero at the same time, baka pwedeng mag-grow over the hours of this day. Kung tama ko ng pagkakarinig mula kanina sa huling report, Migs, ng NCRPO ay umabot sa 10,000 yung naroon sa EDSA. Pero tama ka, wala namang activity dito sa paligid ng Malacanang. Pero may mga nakapwesto, mga pulis sa bawat exit at entry points ng palasyo para masiguro na kung may magtatangkamang lumapit sa palasyo ay kanilang mahaharang. Kanina ay may report din si Trisha na doon sa bahagi din ng Menjola at Recto ay may mga isinara ng kalye, pati na rin sa bahagi ng Ligarda. Wala pa namang ina-announce ang Manila LGU kung meron bang traffic rerouting. Pero so far, ang abiso natin sa mga motorista ay iwasan muna yung mga kalsada malapit sa Malacanang dahil ilan dyan ay sarado muna sa mga sasakyan. Maraming salamat, Christian Yosores. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Instreta. Ang oras po natin, 11:16 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Boost. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Ang oras natin, 11:19 ng umaga. At syempre, kasama na po natin ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children or CWC. Walang iba kundi si Yusek Angelo Tapales. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Jello. Isang makabatang umaga, Ate Nins, Kuya Migs. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po. Of Naku, course. maraming salamat. Napapanahon nga po dahil mainit na usapin ang social media. At ang aming question of the day nga, kung madalas mo bang pinopost ang inyong batang anak sa social media? Marami po sa amin ang guilty po dito. Kaya gusto namin tanong mula po sa inyo sa CWC, naglabas raw kayo ng statement o paalala tungkol po sa pag-feature sa mga bata sa social media para lang sa views at engagement. Ano po ito? Opo, Ate Nins, I think 1 or 2 weeks ago, nagbigay nga ako ng statement na ganyan, kasi marami kami nare-receive na reports na, of course, maraming bata ang gumagawa ng content, maraming magulang kasama ang kanilang mga anak gumagawa ng contents. So, ito ay, kumbaga, bilang paalala din sa ating mga mamis at mga daddies, sa mga adults na gumagawa nito na marami kasing nakakakita nito as nakakatuwa at yung mga bata nagiging involved sila. Pero naging relevant kasi to nung pinag-uusapan din namin yung angle na child labor. Kasi may mga nakausap din ako, paano kung ang bata ay na-exploit na, hindi nakakapag-aral, hindi nakakapaglaro, ang normal development napipigilan. Kaya sabi ko, maybe we should discuss with the DOLE rin. Ito bang mga ganito ay kailangan bang may work child permit? Sino ba ang lalabas na employer nila? So it's something that we want to discuss with the DOLE at the soonest possible time. Kaya it's an open discussion in the agency
technology, doon po nagmula yan. At ang kalahati naman yan atin din, Kuya Migs, syempre sa internet maraming kapahamakan kasi. So when you expose children in the internet, whether simple posting lang yan o nag-create ka ng content, paring sinasadlak natin sila sa kapahamakan. Of course, the sexual predators are there, yung mga masasamang tao. That's why yung I think in 2025, back in May, we released a media guidelines para sa pag-cover ng bata at pag-create ng content. So yun yung, kumbaga pinapaalalahanan namin lahat, dapat best interest of the child pa rin. Wag naman sosobra. Wag lang for engagement or for financial gain lang lagi. Correct. Opo. Yusek, for simplest form, sabihin natin, pamilya, mahilig mag-post sa social media ng kanyang pamilya. You can please expound further, Yusek, yung risks na pwede po sa mga bata na unknowingly, pinopost pala natin, pero may psychological effects din ba? Ayan. Apo, bago po natin po nasagutin. Oo, meron tayong may flash report muna po, ano? DZMM Radyo Patrol Flash Report. Meron po tayong flash report mula sa People Power Monument mula kay Zeus Legaspi. Zeus? Ninya at Migs, naka-full alert status na nga ang mga tauhan ng National Capital Region Police Office, National Support Unit at iba pang mga Police Regional Office dito. Kasunod dyan, ng nangyayaring pagtitipon dito sa EDSA People Power Monument. Ito ay para ma-maintain yung kanilang full operational readiness at para mapanatili at masagawa nila yung kanilang mga duty o trabaho na may kinalaman naman o sang-ayon doon sa kanilang itinalagang operational procedure. Ayon naman doon sa pahayag ng Philippine National Police, alas 9 kanina, umabot na ng halos 6,000 yung mga police at allied security personnel na ipinadala sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kung saan mayroong na-monitor ng mga pagtitipon. Kabilang yan, itong People Power Monument, EDSA Shrine, sa Senado, Mendiola, Ayala Bridge, US Embassy, Liwasang Bonifacio at iba pang mga lokasyon. Nagpadala na rin ng mga Civil Disturbance Management Contingent para makapanatili ng seguridad sa naturang mga lugar. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi. At balikan nga po natin ang aming kaserbisyo of the day at may tanong ka, partner Mix, pakiulit na lang. Basic psychological effects po siguro sa bata kapag lagi sila inapopost, especially mga toddlers, kahit sa mga simpleng content po. Kuya Mix, alam mo, meron lumapit sa aking bata mismo, Siyempre, hindi na natin mapangalanan. Isa sa mga bata na nakakatrabaho namin as a representative. Lumapit siya. Sabi niya, Yusek, alam mo, meron kasing kunyari mga adults, magulang, nagpo-post, kunyari ako, nasasama ako, pwede ko bang sabihan yung parents ko na wag ako isama sa mga post nila? Kasi while kunyari tayo parents, we always assume that we know better. We know what's good for our children. Pero minsan, yung mga bata mismo, hindi pala natutuwa dun sa mga post natin o napapahiya pala sila. That's why we also caution parents dito sa media guidelines na nilabas namin last year. Yung privacy ng bata, respetuhin natin. Hindi okay sa atin as adults na mag-post-post ng ganyan at ibubuyang-yang natin, i-reveal natin sa social media yung mga detalye natin, pictures, hindi ibig sabihin okay din sa bata yun. We have to respect yung agency ng bata na buo na ang pagkatao nila while minor sila. So dapat tinatanong din natin or iniisip natin. Sometimes kasi pag tinanong natin, papayag lang sila. Pero yun nga, we should be the ones who are thinking of their welfare, Tsaka iisipin natin, nasa best interest ba nila to? Na habang naliligo siya, sabat siya, ay talagang ibibidyo ko siya o pipicturean ko siya. May mga ganyan, Kuya Migs. Oo, ikala natin minsan cute. And talaga naman minsan yung magulang ay wala naman talaga siyang intensyon. Dahil natutuwa siya, nakukyutan siya. Pero minsan nakakaligtaan nga po natin na maaari itong gamitin ng mga predators. Di ba? Maraming siraulo dyan Meron ding side note, Ate Nins, what if yung mga magulang na ginagawa na lang ng account yung kanilang mga anak? Ayan, Meron din yon, Yusek.
Oh, it's also dangerous. Maraming ganyan, merong separate account ginagawa nila or joint account sila. Pero yun nga, going back to what Ate Nins was saying. Kunyari, AI generated child sexual abuse materials in 2024 increased by 1,325% globally. So pwedeng picture yan ng anak mo, video yan ng anak mo, igagrab nila sa social media, i-upload sa mga nudifier or kung ano-anong apps na may kabastusan, magiging biktima ang iyong anak, or pwedeng totally original na picture i-create through AI at papakalati nila yan sa internet, So we caution everybody to exercise restraint. Hindi ba? Yung privacy, it's really a currency. Yaman natin yan. So let's value our privacy. Kaya lang yung minsan sa mga Pilipino, medyo masiyahin siguro tayo. We love to share. And overshare. Yes. Oo. And at least ngayon, na pag-uusapan at mapapaisip-isip tayong mga magulang na medyo hinay-hinay sa mga pag-post sa ating mga anak. Ngayon, lumalaki yung mga anak ko, nare-realize ko na marami silang ayaw pala na makita, lalo na yung mga tween, year 10, 11, 12. Kasi yung mga, kunyari yung 8 years old ko na lalaki, wala pa siyang masyado. Although nagkakaroon na ng parang discernment, ganyan. Na, oy, ba't mo pinost yan? Hindi ko gusto. Pero sa tingin ko, bilang magulang, cute mo naman dito, 'di ba? Pero sa anak mo, hindi pala. Hindi pala, okay. Oo, tapos talagang, para sa anak mo na yun, tatawanan mo lang, di ba? Pero sa kanila hindi, parang malaki yung effect sa kanilang, ewan ko, minsan sa kanilang social life, psychological din, or pagpasok nila sa eskwelahan, pagtatawanan sila. Parang, yung anak ko nga, tinawag ko lang, for example, sa nickname niyang nakakatawa. Tapos nakita nung kaklase, na tinawag ko siya, buti naman, hindi naman siya masyadong, paano kung iba, di ba? Hindi siya masyadong affected, pero nung una nahiya siya, natukso kasi, bakit Atin lang nalaman yan yung nickname mo sa akin? Nickname lang to, ha? How much more kung yung picture ng anak mo, Correct. 'di ba? Kaya magandang napapaisip po tayo, think first before we post. We post, oo. Opo. At saka Tama. ano yung sabi niyo po na parang pinagkakakitaan, yon? Ibang usapan yun eh. May mga ganyan kasi ngayon, kasi kunyari, meron nagtanong sa akin na content creator, sabi niya, Yusek, let's collaborate, Pero before that, pwede bang magtanong ako sa iyo? Kasi kunyari, gumagawa kami ng contents or may mga kakilala ko gumagawa ng contents kasama ang bata. Kailangan ba namin ng work permit dyan? Kasi ayaw din nila mag-violate, Yung mga iba pala kasi ngayon, yung kalakaran, medyo naiiwan na rin ako ng balita, Adults or even parents with children, pinagkakakitaan kasi talaga yung contents. So kaya nga sabi ko, nagpatanong din ako sa DOLE, meron na ba tayong regulation na ganyan? And it seems, merong mga regulation on child labor dati, pero yung sa vlogging and content creation, baka wala pang ganun kalinaw na regulation. Sabi ko nga, maybe that's the new frontier, baka doon umaatake naman ang baka magkaroon ng child labor, baka kailangan nating tingnan yan. Tamang-tama, we have a new secretary now, Secretary Francis Tolentino. He's really very active, tsaka lumalaban sa child labor, kakatapos lang natin ng celebration against child labor. So, gusto po rin namin, Ate Nins, Kuya Mix, tingnan yan, kasi baka naman doon naaabuso ang mga bata. Yes, opo. And at the same time, kasi syempre, pag ikaw ay content creator, syempre, you would want to monetize. And you would Yes, monetize not just on the views, but through partnership. So, baka it's also a collaboration sa private sector. Kasi baka yung private sector, sila yung mga mag-engage sa content creator, pwedeng alam nila yung batas, pwedeng Tama. i-circumvent din nila. Diba? So yun din, Yusek, it's also something to watch out for. Kuya Mix, may nagsabi rin sa akin dati, Kunyari, meron pala ngayon na poverty porn ang tawag, or Yes. yung violence porn. Kunyari, yung ang content na ginagawa nila, yung kahirapan, tinitingnan nila mga nasa basurahan na bata o inaabusong bata. Kaya dun sa media guidelines namin, meron kami ditong principle of dignity din, Kumbaga, while kunyari pinoportray natin yung problema ng bata, kunyari, ipapakita mo rin yung success story naman nila, kunyari natulungan ng private sector o ng gobyerno, pero wag mong pagkakitaan yung kalunos-lunos na kinakalagyan, kunyari, ng mga bata. Opo. So, yun po. Moralidad, ginagamit mo it's also a yung moral kanilang issue. estado Diba, sa Yusek? buhay Oo, diba? Para sa views. Dahil alam mo, ako, pag pinakita ko sa may basurahan, Maraming ganyan, click. ganito. Maraming Oo. click. Kaya, papaano po natin masasabi na exploitation na ito o violation ang simpleng pag-post ng mukha o video ng bata? Eto Where po. do you draw the line?
ano siya, medyo gray area siya. No? Kunyari, sa usaping child labor, of course, the parameters would always be, number one, hindi na ba nakakapag-aral, nakakapaglaro? Does it affect the normal development of the child? Nakalagak ba siya most of the time sa paggawa na lang ng contents? Ano? So it might be considered child labor under our labor laws. Doon naman sa violation side, kunyari po, Republic Act 7610, ano, pag yan ay nag-amount na child labor, kunyari, dahil while hindi naman physical ang ginagawa sa bata, pero nakaka-affect sa kanyang psychological, mental, emotional state, amounting to child abuse, ano, yan yung mga maaring malaglag din dyan, ano? Although yun nga, offhand, mahirap din siya atin instingnan ngayon, ano? So perhaps we need to closely examine that. Oh. Tapos dati, parang kunyari may pinost kang baby picture. Ito lang, simple lang. Kunyari sa isang ordinaryong magulang, nag-post ng baby picture. Paglaki ng bata, ayoko ng picture na yan, alisin mo na yan forever. Mga ganon. Yung pala, nung lumaki siya, napapahiya siya, ayaw niya. O kaya maging sensitive yung mga magulang sa mga ganito. Akala natin, kaya ngayon, habang malaki na sila, tatanungin mo, oy, pwede ko ba ipakita to? Very very outspoken. Wag, no. Or, sige, pwede. Totoo yan. Maganda magpaalam. Oo, Ako, ganun isang din. simpleng solusyon, magpaalam ka lang. Correct. Oo. As early as 5 years old. ang Oo, aming pwede ko panganay. ba to? Oo. Oo. Pag sinabi niyang no, it's a no. It's diba? a no. It's a no. Kasi May meron na say silang- siya. May say na siya eh. Mukha Oo. niya yun eh. Oo. Oo eh. At ayaw mo rin babalikan in the future, makikita niya, as you said, di ba? May effect din yun sa kanya. Ito recently, I think last month, may sinabihan ako, ito kakilala. Sabihin ko na, medyo malapit din naman sa akin yung tao. Hindi ko siya masabihan directly, pinasabihan ko sa isang common na may relation sa amin. Can she take that down? Kasi parang upload siya ng upload sa Facebook. I'm not sure kung ginagawa niyang diary yung Facebook o yung social media. Yun. Merong picture ng anak niya na pati genitalia naka-expose. Kita na. Ay, nako. Hindi ko my alam kung gosh, nasama sa oo. mga picture, pero puro pictures kasi ng mga bata eh. Opo. Nag-upload siya, Hindi may mga sinasadya, nasama. baka. Oo. So sabi ko, take that down kasi yung mga pedophiles, yan ang Yan. hinahanap. Nako. So yun, buti naman, siguro aksidente, tinake down ka agad. Oh, so yun din, no? Oo. Tsaka naalala mo, meron ngayon nakahapon, 5 million views na siya, isang nanay sa Dubai. Hindi, in-interview niya yung anak niya, tas kinuwento nung bata na sa kanyang game, kung ano man yon, I think Roblox ba? Kaya tinanggal ng nanay yung Roblox eh. Okay. So may nag-stranger doon na nag-utos doon sa bata na walang kamalay-malay bata, alisin mo yung shorts mo at tumalon-talon ka. Nako, oo. Yun ang pinagawa doon sa bata. Narinig nyo na to. Naka 5 million views na siya kahapon. Walang kamalay-malay Eto ginawa ate ng bata. niya, before I went here, may nag-message sa akin kaibigan. Sabi niya, bro, alam mo ba do sa mga gaming platforms, meron silang task or Yun, yung assignments na binibigay sa mga bata and the children are being rewarded daw. Pero yun nga, yung mga task katulad ng Kala mo sinabi ni simple Ma'am lang, Nins. malay ba niya? Or minsan naman to commit violence or self-harm. So sabi ko, sige, we will discuss that with the legislators din tomorrow kasi may Senate hearing bukas, July 1. Bawal sana yung mga ganun. Paano ba? Or yun na nga, yung iba talaga tinanggal. Kaya yung nanay na yun, out na. Tinanggal niya yung Roblox nung anak niya. So ngayon Ako, po, Roblox na naman. Roblox na Eto naman. na naman. Pero Magagalit na naman si Jose sa- Caboy. hindi naman natin bine-blame Roblox lang. Marami naman iba. Pero, Marami naman iba rin. May mga Oo. It's a tool. Yeah. It's a tool, Yeah, but it's not the root cause. Yes. But at least itong nanay na to, lumabas siya at sinabi niya na, ito ginawa ko sa anak ko. Dahil ito, gusto ko lang i-share sa inyo na baka pwedeng mangyari to sa anak nyo. yes, Oo. So at least aware na yung nanay at sa desisyon niya, tinanggal niya yung Roblox. So ngayon naman, Yusek, kung ako ay magulang, magtutweak na ako ng behavior kasi baka yung interview na to, talagang namulatan ako. Saan po ba ako magsisimula ko? Ako ay magulang na nagpo-post online. Ayan, maganda yung question, Kuya Migs. Una tayo bilang magulang, hindi natin maiiwasan aralin ang gadgets, cyberspace, internet applications. Otherwise, we won't be able to guide our children. Again, paulit-ulit kong sinasabi, pag ang anak mo nagla-laptop, nag-iPad sa tabi mo, parang nasa labas yan ng bahay. So kung gaano kaingat mong tinuturuan yan tumawid ng kalye, teach them
in the same manner, teach him or her how to be safe in the internet. Kasi para ring pinalabas mo yan sa kalye o sa playground. Number 1 yon, digital education and digital literacy. Number 2, yung mga SOCMED and gaming platforms, naiinis din talaga kami dyan. May mga magagaling, may mga naiiwan. Make your platforms and ecosystem safe for children. Children's safety, again, I will repeat, should not depend on the parents' or children's ability to navigate your safety features. Marami sa amin hindi po marunong yan. It's too complicated. Make it default or automatic. Yung isang social media platform 2 weeks ago, ginawa nilang ganun yan. Default and automatic na yung mga safety features. Sana po gayahin po ng iba. Oo, ayan ako, maraming salamat. Ngayon, last question para maging mas proactive ang lahat. Kung ang isang netizen po ay may nakitang video na nakaka-compromise o ng safety sa isang bata, ano po ang mabilis na paraan para i-report ito? Ayan, maganda. Tumawag po kayo sa Makabata Helpline 1383. 4 na numero lang, 1383, 24/7 po kami. We are connected with everybody. PNP, Anti-Cybercrime Group, Cybercrime Investigation Coordination Center. Ipapa-take down natin yan, hahanapin natin yung masasamang tao. Basta bata po, kami po ang bahala. Nako, maraming salamat. Yusek Jello Tapales for your time. Siya po ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children, CWC, an attached agency of DSWD. Maraming salamat, Yusek Jello. Mabuhay po kayo. Makabatang umaga po sa ating lahat. Thank you. Thank you. Alright, ayan po ang oras natin. 11:37 ng umaga. Magbabalik po kami. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Justo. Nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Taos-pusong tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila? Kasama po natin ngayong umaga ang mag-ama. Ayan, good news naman muna. Good vibes po tayo. Nakaka-inspire po ang kanilang istorya. Kasama natin si Andri Nepasina. Siya po ay graduate ng Ateneo de Manila University at hindi lang basta graduate, kundi scholar ng Ateneo. Magandang umaga sa iyo, Andri. Magandang umaga po, Miss Nina. Ayan, at kasama ni Andri ang kanyang tatay na si Tatay Lito Nepasina. Ayan, or Kuya Amor. Ayan, Kuya Amor, good morning po sa inyo. Good morning po, ma'am sir. Ayan, lapit po tayo ng konti sa mic. Yan. Ayan. Pwede po tayo lumapit na sa mic yan. Ayan po. Okay, so magandang istorya ng dalawang ito, partner. Kasi po, nag-viral yung post ni Andri kung saan pinasasalamatan niya ang kanyang tatay Lito dahil sa pagpapaaral sa kanya at pag-inspire sa kanya na magsumikap. Nakailang thousands of views or baka milyon na ngayon, ha? Kasi na-inspire sila doon sa kwento ni Andri tungkol sa kanyang ama. Mabuti marinig namin mula sa iyo, Andri. Ano ba itong inspirasyon mo at na-post mo itong istorya ninyong mag-ama? Dapat po talaga Father's Day post lang po talaga yung ginawa ko dahil po nagkataon na nagkasabay yung graduation namin at Father's Day post and Father's Day, kaya gusto ko po sana bigyan ng tribute yung tatay ko dahil sa bawat supot nga po ng cotton candy ay mula sa kanyang mga sakripisyo, sipag at tiyaga para po mapagtapos ako kasi hindi rin po ako makakapunta kung nasan po ako ngayon kung hindi rin po dahil sa kanya. Kaya ginawan ko po siya ng post letter po talaga as appreciation po sa lahat ng mga pagsisikap niya para sa akin.
Ayan, si tatay kasi ay isang cotton candy vendor pero nakapagpatapos siya ng isang legal management graduate dyan po sa Ateneo de Manila. At bago natin na ituloy ang ating usapan ngayong umaga, meron lang po tayong DZMM Radyo Patrol Flash Report. kunin muna natin ang flash report mula kay Jay Dones. Linya Migs, mga kapamilya, ka-anunsyo lamang ni Labor Secretary Francis Tolentino sa isang aktibidad sa Malabon City ang pagtataas sa daily minimum wage para sa lahat ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila ng hanggang 85 pesos. Ang increase ay ibibigay sa dalawang batch, 60 pesos ang ibibigay simula July 19, 2026. Samantalang ang dagdag na 25 pesos ay ibibigay naman sa January 2027. Ang tabayanan ng karagdagang detalye ng balitang ito, maya-maya lamang. Samantala, yan ang balitang kumpirmado, sigurado, Jay Dones, DZMM. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Balikan po natin ang ating ulirang mag-ama ngayong umaga. At kanina, tinanong nga natin itong si Andre tungkol sa kanyang appreciation post. Ngayon, Tatay Lito, ano naman po ang naramdaman nyo nung nakita nyo yung post na yun ng inyong anak? Po ma'am, sobrang saya po ma'am, sakto po na taon po sa Father's Day. Sabi ko ako na po yung isang tatay na pinakamasaya po ngayon na Father's Day po nangyari. Opo. Sobrang proud Marami po. kayong napasaya, Tay. Kwento nyo nga, kumusta naman yung business yung cotton candy? Saan ba ito nag-umpisa? At paano nyo naisipang gawin itong propesyon? Opo ma'am. Dati po ma'am, isa po akong janitor sa isang pribadong school po. Noong since 2002 po, dahil si Mrs. po noon, nahirapan po siya magbuntis sa kanya. Bali, 1 month po na palagi po siyang bed rest lang po, palagi lang po siyang nakaiga ma'am. Nakon ko po na lang siya, magpahinga po sa trabaho. Yun, naisipan ko po na 6 to 3 po yung pasok ko. Pag uwi ko po ng 3 o'clock, yun, magtitinda po ako ng cotton candy sa lansangan po ng Antipolo. Opo. So dalawang trabaho. Dalawang trabaho. Oo. Tapos Tay, baka po maikwento nyo sa amin, magkano po ba ang isang supot ng cotton candy? Tapos magkano po kayong benta at least sa isang araw, sa isang linggo? Yung isang supot, sir, 10 pesos po. Mag-start po ako ng 4 o'clock ng hapon hanggang 8 o'clock po ng gabi, may kuwan na rin po. Malinis po na 600 po. Sa isang na po araw? yung punan. Opo. Ilang araw po kayo nagbebenta sa isang linggo? Isang linggo po. So 7 Monday days? to Sunday? Monday to Sunday. Opo. So 4-2 estimate Oo. natin sa isang linggo. Pero kasi habang bedridden si Mrs. Nepasina, tama po? Opo, si ma'am. Nanay Dayan, tama Hindi ba? siya pwedeng magtrabaho rin eh. No? Opo. So kailangan dalawa. Opo. Nako, simula pala nung hindi ka pa pinapanganak, ano, Andre? So, ngayon, so talagang yun po ang nakatulong sa pagpapaaral ni Andre mula elementary hanggang college. Opo, sir. Tama po, no? Opo. So, grabe po ang dedikasyon. Hanggang ngayon, tayo, nagbebenta pa rin po Opo, kayo ng opo. cotton candy. Opo. So Andre, ang tanong ko, is ikaw ay scholar. Opo, Di ba? scholar. At pinursu mo ang legal management. Opo. Di ba? So, at least yung mga tulong ni tatay, paano siya nakatulong sa pang-araw-araw mo habang ikaw ay nag-aaral? Habang nag-aaral po ako, syempre laking tulong rin po kasi scholar nga po ako, pero yung mga kailangan ko po para sa school, kagaya ng allowance ko po, yung pang-araw-araw na pangkain namin, yung mga kailangan ko sa school, sa project, doon rin po namin kinukuha po talaga sa kita po ni Papa sa cotton candy. At kalahati nga po or mas malaki pa po sa kinikita niya, napupunta po talaga sa akin. Kaya laking pasasalamat ko rin po talaga. Talaga? Okay, so paano ka naging scholar pala sa Ateneo, Andre? Noong 2020 po, pandemic po iyon, parang meron pong lumabas na application po na pwedeng mag-apply as scholar. Noong una po, sinabi ko po sa magulang ko na gusto ko mag-apply po sa Ateneo. Noong una po, parang sabi nila sa akin na kahit naman makapasa po ako, wala silang
kakayahan na pag-aralin ako doon. Pero sinabi ko po na gagawan ko po ng paraan, mag-a-apply po ako ng scholarship. At yun, pinag-ipunan po rin nila yung yung 650 po na application fee ko po doon. Talaga? Opo. Doon pa lang, ano? Tay, anong pakiramdam mo? Noong mga panahon na yun ako, pangarap to ng anak ko pero hindi ko may bigay. Yun nga po, ma'am. Sabi ko, kaya ba to? Sa isip-isip ko po, nako, hindi ko po, Ateneo, parang, Pero nagawa diba, niyo, Tay. Private school eh. Hindi Nagawa UP niyo, Tay. eh. UP mas medyo affordable pa, mas Oo. affordable eh, 'di ba? Pero Ateneo ang, Oo. ang pinili mo. Oo. Tay, ano yung mga extra na ginawa ninyo para lang mapaaral siya at mabigyan siya ng magandang buhay kahit papano? yun nga po, ma'am, sabi ko, nak, pasensya ka na, hindi ka namin nabigyan ng magandang buhay. Sabi ko, para hindi maranasan ng magiging pamilya mo, gagawin ko po ang araw ang gabi para makatapos ka lang sa iyong pag-aaral. So, nagtinda kayo 7 days a week pa rin. Opo, Bukod sa tuloy-tuloy po. nagja-janitor pa rin ba kayo o hindi na? Sa ngayon po. Hindi na po. So full-time na kayo sa Full cotton time sa candy. cotton candy. Opo. Buti hindi nasira ang ngipin mo, ano, Andrea? Pero ngayon, bakit nga ba legal management? Nung nagkaroon ka ng opportunity na pumasa ka legal management, bakit, Andri? As ako po, ever since po talaga naniniwala po ako na yung edukasyon, hindi lang po siya daan para po makaahon ako sa buhay, pero para makapaglingkod rin po ako sa mga tao. Kaya legal management po, dahil ito yung nakikita kong way po para makapag-serve sa ibang tao na katulad ko rin po na nangangarap at katulad ko po na kailangan ng boses para maipagtanggol yung sarili po nila. Talaga Ayan, namang men for others. Oo. So, iba. Buti Or naka-blue women. ka ngayon. One women big for fight tayo, others. One big fight. One Naka-blue big ba? fight. Sa puso ko rin. I blue. stand with oo. the students of Oo Ateneo. naman. One big fight. Diba? Oo, Huwag niyo po kasi- sila itadamay sa kung ano-anong Wala na naratibo, Oo nga, yan na naman Sorry tayo. po, yan na naman Mas tayo, init naman ang ulo ni partner. Pero totoo, maraming nagiging affected ngayon. Pero at least ito, it's a magandang istorya sa Ateneo de Manila University. Anong balak mo ngayon, Andri? Sa ngayon po, napag-isipan ko po na magtatrabaho po muna ako dahil gusto ko rin po na balang araw, ako naman po yung parang magtataguyod sa pamilya ko po at hindi na po magtitinda si Papa. Pero sa ngayon po, pag-iipunan ko po muna yung tuition fee ko para sa law school, magtatrabaho pa po muna. May question ako, since nag-viral siya at ngayon nga, nandito nga kayo sa radyo, meron ba kayong mga opportunities din? Meron ba mga nag-message for support? You cannot disclose, pero just ano lang, parang meron ba mga general lang? Meron ba? Opo, actually marami rin pong alumni from the school na nagbigay po ng suporta and very grateful po ako. Maraming doors rin po for opportunities po. And yung pinaka-grateful po ako, nabigyan ko po ng inspirasyon yung ibang mga estudyante na akala ko nga lang po Father's Day post lang. Pero marami pong estudyante na na-inspire na magsikap at yung mga parang mga magulang rin na lumalaban ng tahimik, nabigyan rin ng pagpupugay po. Pero tayo, ang tanong ko rin, syempre tayo mga tatay, talagang ang purpose talaga natin, maitaguyod ang ating pamilya. Paano nyo ginawa? Siguro magtatanong yung mga tao dito, yung mga listeners, yun nga, ginawa mong araw ang gabi. Oo, di ba? Sa mahinugot yung lakas mo, tay? Oo. Nahugot ko po yun, sir, dahil nakikita ko naman po siya, mas sikap po siya mag-aral. Sabi ko, nagsisikap siya, sa sikapan ko po, dubli-dublin ko po yung pagkakayod para may taguyod po na magtapos siya, hindi na po mahirapan po yung magiging pamilya niya po. At Andri, no, siguro kasi choice naman pwede kang magbulakbol, pwede mong hindi seryosohin, pero siguro sa nakikita namin siya, talagang dedicated ka di ba? Saan ba yun ang galing? Nung nag-college ka lang ba? Nung nakapasa ka lang? Or ever since yun ang mindset mo for your family? Ever since po talaga, parang bata po kasi namulat na po ako sa hirap ng buhay. At kesa po, mas pahirapan ko pa po yung buhay ko. Parang yun po yung naging instrument or yun po yung naging reason ko to drive and to work hard po. Dahil nasa palad ko po kung magiging mahirap lang kami all my life. Kaya yun rin po yung naging drive sa akin na naghihirap po yung magulang ko at ba't po ako susuko kung hindi sumusuko yung nagpapaaral po sa akin.
Alam mo, grabe, wala. Speechless tayo, no? Kasi kita ko kasi yung ano ninyo yung sincerity and talagang pinagdaanan nyo. Kasi yun na nga kasi alam naman natin ang buhay talaga. Hindi talaga pantay-pantay mga tao. At minsan talaga, we find ourselves in a situation na hindi mo naman kasalanan, di ba? Opo. Pero anong gagawin mo? Kung pinanganak kang mahirap at walang opportunities, mas mahirap kasi especially for you and the fact na naitaguyod nyo ito at nandito ka na ngayon, ano? At tinutuloy nyo pa rin yung pagka-cotton candy, Opo, tay. ma'am. Opo. Nakutulungan natin sila Oo pa kasi nga. alam mo, ito yung gusto nating mag-succeed talaga sa buhay. Alam mo, Correct. gusto namin ikaw talaga makita, makamit mo lahat ng pangarap mo Sana, no? 4-5 years from now. Pero syempre, aboga siya. Marami ring, Abogado, diba? kumbaga, talagang pinaglalaban Oo. ang karapatan ng tao. Meron ka na bang naiisip na anong field? Meron ka na bang binivisualize kung ikaw ay magiging isang abogado? Honestly po, gusto ko po sana labor kasi yun nga rin po dahil si Papa rin po, dating janitor rin po siya. Parang gusto ko rin po ipaglaban yung mga nasa sector po na yun. Ay, baka nakikinig ang dole. Oo nga Ito na ang inyong scholar. No? Hindi na niya kailangan ng diretso na siya sa Oo law, nga. no? Si Sek. Si Sek Tolentino. Sek Tolentino. Good morning. Good morning, Opo. di ba? Oo. Oo. May nag-offer ba sa'yo scholarship for For law school, wala pa. Wala pa. But nag-entrance ka na ba or hindi mo muna gagawin? Hindi ko pa po. Kasi parang meron po talagang entrance exam pa nung time po na this year. So sabi ko po, pag-iipunan ko lang rin po muna yung pang-entrance exam. Magtatrabaho ka muna. Opo. O, saan mo balak magtrabaho ngayon? Actually, meron na po. Pero, yun lang. Hindi ba pwede meron sabihin? na. Hindi pwede sabihin. Anong So may- ginagawa mo oh. dun sa work mo ngayon? Anong work mo dun? Anong Parang industry? starting pa po actually this Friday po. Ay, Ah, aba, okay. exciting. Congrats. Oo. Exciting. Anong gagawin mo doon sa Parang- work? Ano po siya, international bank po, parang customer service rin. Yes. Di ba? Yes, oo. Uy, naku, good Kayod luck lang, sa'yo, kayod. ha? Alam mo, Oo. magandang inspiration, Ate Nins, kasi pwede naman tayong tamarin. Pwede naman tayong magbulakbol. Pero mga ehemplo katulad ni Andre, talagang hindi tumitigil. Kumbaga, just always finding a way. Oo, Diba? laban Oo. lang talaga ba? May gusto rin akong isa pang pahabol na tanong, Andre. Pwede ka bang i-share sa amin na siguro sa point ng buhay niyo, nakita mo yung tatay mo na grabe nagsumika. Baka may naalala kang memory na Yan. nakita mo siya na talagang... Na tumatak sa'yo. Oo. Yung pinaka-tumatak lang po sa akin kung gaano po siya ka-selfless as a father. Kasi yun nga po, nagtitinda po siya, janitor, tapos nagtitinda pa po. Tapos may times po na pagkakain po kami sa labas. Parang ako lang po yung kakain, kunwari sa mga fast food. Tapos siya lang po, nakaupo lang po siya doon. So parang doon ko po nakita na lahat po ng ginagawa niya para lang po talaga sa akin, para po sa pamilya namin. Kaya yun po yung lagi kong tinatatak sa isip ko na kailangan ko po magsumikap dahil ako lang yung iniisip ng pamilya ko, ng magulang ko po, si mama at si papa po. Si mami, si nanay, ano naman ang experience ninyong mag-ina? Si nanay ba nagtrabaho o anong support ang ibinigay niya sa inyo? Si mama naman po, dahil buong araw nga rin po nagtatrabaho po si papa. Si mama naman po yung parang naging support system ko po. Sobrang supportive niya po sa akin. Parang lahat po ng mga pangarap ko sinusuportahan niya po. Lagi po siyang nasa likod ko lang, and hindi ko rin po makakamit kung nasan ako ngayon kung wala rin pong suporta at pagmamahal ni mama po. At dito yung sinasabi nga natin na partner na ang pinakamagandang, kumbaga, ang tawag nila nun, legacy or pamana mo sa iyong anak ay hindi yung kayamanan kundi yung nakita nila, parang modeling, yung nakita nila yung mismong aksyon na ginawa po ninyo, tay. Oo. Ano ba yung values ninyo as bilang isang pamilya na gusto mo i-share sa amin? Kasi sabi nga ni Mix, madaling magbulakbol, magrebelde, magalit sa mundo. Pero ano yung nagtulak sa inyo? Na itaguyod talaga inyong pamilya sa ganitong paraan? Sa akin, ma'am, siyempre sa hirap ko ng buhay, sabi ko sa isip ko, pag-aralin ko po itong anak ko dahil sa hirap ng buhay para yung magiging pamilya niya hindi na po matulad sa kanya, ma'am.
sa hirap po. Naku, maraming salamat. Nakakantig ng damdamin talaga yung kwento ninyo. Lalo na yung sinabi mong kumakain ka sa fast food tapos si tatay Oo nga. nanonood lang tapos ikaw kumakain ng fast food. Parang magandang idea rin yun, ano? Oo. Pag sa commercial. No Naiisip words ko eh. biglang, wow, parang Oo. ito yun eh. Oo, ito yun eh. Sacrifice talaga eh, Ito no? ang storya ng isang Oo. magulang eh. Di ba? Oo. Sa kanyang pagmamahal sa Ibibigay kanyang mo anak. lahat talaga sa iyong anak. Talagang huwaran po kayong dalawa at maraming salamat. This is what we need. Lalo na ngayong That's mga true. panahon ngayon na may mga ganito pa rin pong istorya ng ating mga kababayan. Hindi lahat bad news. Di ba, partner? Tama. Oo, baka may mensahe ka? Andri. Oo. Ay, una si Tay. Tay, Baka Tay, sa mga oo. lahat ng mga tatay or nanay na nakikinig ngayon. Sa lahat po dyan, huwag niyo pong sukuan ang anak niyo, gabayan niyo po sa kanyang pag-aaral. Balang araw po, makakatapos. Maraming salamat po. Ikaw, Andri. Andri. Oo. Para naman po sa mga kapwa kong estudyante na nangangarap rin po, ang payo ko lang po ay huwag kayong matakot na mangarap ng mataas. Yung pangarap po, libre lang yan eh. Libre lang. Kaya hindi hadlang ang kahirapan para sa mga pangarap natin. At magsumikap kayo at wag na wag nyo rin kalimutan yung mga pagsisikap at paghihirap ng mga magulang nyo. Magtanaw kayo ng utang na loob, pero in a way na alam nyo rin po sa sarili nyo kung yun nga po. At para rin po sa akin, marami pong mga estudyante dyan, mga bata na magagaling po talaga. Ang kailangan lang po nila ay pagkakataon. Kaya masaya po ako na naging inspirasyon ng storya namin para magbukas ng mata sa mga tao na may mga batang katulad ko na nangangarap at gustong matupad ang kanilang pangarap na makaahon sa hirap ng buhay po. Ayan. Mabuhay ka, Andri Nepasina. All the best to you. No? Congratulations sa iyong graduation. Future And- attorney. Let's claim it. Diba? Manifest. Oo. Galing mo Oo. sigurong abogado. Oo. Dahil alam niya meron siyang pinanggagalingan Correct. talaga. May hugot talaga eh. And Tatay Lito, congratulations. Thank you po, ma'am. Nakaka-proud naman po. Pati si Nanay, no? Nay. Kung andito rin si Nanay, nandito lang siya nakaupo. Hi, Nay. Talagang Oo. always giving her support Yes. sa inyong tatlo. So, tatlo sila eh. Wala kang kapatid, ano? Andri, ayan. Maraming salamat sa inyong oras at sa pag-share ng inyong inspiring story. Mabuhay po kayo. Ayan. Thank you. Alright, so ngayon po, baon-baon ng pasensya. diba? Matatraffic tayo pa uwi. Ingat lang po tayo. Ingat lang po tayo sa ating dadaanan. Susunod po, headline ngayon. Kasama sina Jeffrey Hernandez at Rica Lazo. Mabilis Atinins? lang, Sam. Yes. Sabi ni Sam, congrats tay. May ano kayong marunong magsukli sa pagod nyo po. Estrella Garcia, maraming gastusin din kahit free tuition. Kailangan talaga pagsisikap. Keep going po. No, na Damian Bao and salute po sa inyo, Tay and Andre. Mabuting bata may pangarap mula kay RR. Si Glenda Jimenez, happy birthday raw sa asawa niya. Si Ban, ang magandang umaga po. Ayan ha. Maraming salamat. Si Elisa Sisa, para sa akin, okay lang i-post or anak, basta for memories, not for like or views. Ayan. Maraming salamat po ha sa pagsubaybay niyo sa amin ngayong umaga. Ako po, si Mix Bustos, nagseserbisyo. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye! Bye po.